Ang sermon title po natin ngayon, under po dito sa theme na After God's Own Heart, a Person God Can Use. Of course, pag pinag-uusapan po natin ang alignment, sabihin nga po natin alignment. Pag pinag-uusapan po natin ang alignment at pag binabanggit natin yung word na yan, parang napipicture ko, parang isang taong nakatayo, tapos may mga nakatayo sa likuran niya, but you see only one person. Kasi naka-align. Pero pagka yung parang disformado, wala sa alignment, wala sa hulog, siyempre medyo masakit po yan sa mata. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ito po ang atin pong title, A Person God Can Use. So, ang verse natin ay 1 Samuel 14:6. 1 Samuel 14:6, Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the outposts of those uncircumcised men. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. Kinukumit po namin, Panginoon, ang inyong po mga salita. Ang prayer po namin, Panginoon, na ito po ay ma-impart ng malalim sa amin pong mga buhay at maging beneficial po, Panginoon, sa amin. Magindaan ang amin pong patuloy na paglago ng amin po, Panginoong commitment para po sa inyo. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Basahin ko lang din po sa Tagalog para mas lalo po natin siyang manamnam. Sabi po sa 1 Samuel 14:6, sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, "Puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon dahil walang makakapigil kung loobin niya magtagumpay tayo kahit marami at o kaunti tayo." Ito pong story po na ito, ito pong narrative po na ito sa 1 Samuel 14, dito po ay pinapakita po sa atin na nasa darkest moment po ang Israel. Bakit po sila nasa darkest moments? Kasi po mga kapatid, yung mga Philistines that dominate na po ang kanila pong lugar. Imagine po ninyo, no, kayo po talaga naninirahan doon, pero dominated po kayo ng kaaway. Mas malaki po yung kanilang sandatahang lakas, mas ma-impluensya po, powerful yung kanila pong mga armies, wala po silang magagawa. So, ang mga Israelita ay takot na takot at even itong si King Saul, wala po siyang magawa, nagtatago din po yung kanya pong mga army sa caves, habang siya naman po ay nahandon po sa ilalim po ng puno. Siguro po, nag-meditate, hindi po natin alam, no? Pero malamang punong-puno po siya ng takot. But in the middle of this hopeless situation, ang sarap pong tingnan po yan mga kapatid, no? Kung minsan may mga hopelessness po tayo, hopeless situation, merong mag-rise up, di ba? Meron talagang isang kikilos. At ito po ay si Jonathan, ang anak po ni Saul. Hindi po siya, he refused to stand still. Yung wala lang siyang gagawin, to stay still. Never para po kay Jonathan. Wala po siyang army na babaka po sa kanya, only his armor bearer. Yung po minasa po nating verse. Wala po siyang assurance ng victory. Wala po siyang military strategy. Wala po siyang military plan. Only faith in God. Sabi po doon sa huling bahagi na binasa po natin, nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Walang makakapigil sa Diyos. Can you say amen to that, mga kapatid? Walang makakapigil sa Diyos. Sabi niya, kahit marami tayo o kakaunti, pag gusto tayong panaluhin ni Lord, papanaluhin tayo ni Lord. Totoo po yan, mga kapatid. Di po ba? Kaya nga, kadalasan po sa istorya, pinababawasan pa nga po ni Lord. No? Sobra-sobra ang inyong army, bawasan ninyo para ma-highlight talaga yung glory ng God, ma-highlight talaga yung sovereignty ng atin pong Panginoon. At alam po ito ni Jonathan. So yung courage, yung tapang po ni Jonathan, makikita po natin, ipinamalas po niya. He was not in the position. Wala naman po siyang title, wala po siyang power. Hindi po siyang hari that time, wala po siyang numbers. Ibig sabihin, walang ganong karaming babaka po sa kanya.
Meron lamang po siyang heart fully surrendered to God. Meron po siyang heart fully trusting God. Meron lang po siyang pagtitiwala sa Panginoon. Habang ang iba po ay hesitated, doubtful, hindi po makakilos, siya po, hindi na po niya kinalculate yung risk. Tayo po mga kapatid, masyado po tayong sigurista. Tama po ba? Hello mga kapatid. Sigurista po tayong masyado. Sige, ako na lang po ang sigurista. Kung hindi po kayo, parang walang reaction eh. Ako po, minsan kahit po mga investment, di ba? Tutubo kaya talaga ito? Baka mawala na lang yung pera ko. Sigurista po talaga tayo. Madalas kinakalculate po natin lagi yung risk, mapanganib yan, wala tayong pinanghahawakan. But si Jonathan, he chose to believe God. Pinaniwalaan niya ang pwedeng gawin ng Panginoon. At ito po, napaka-simple act of faith na lagi po natin pinag-aaralan. And ang napakaganda po dito sa istorya po na to, he turned the table, he turned the tide dahil po doon sa kanya pong napakalaking pananampalataya. Ang big idea po natin dito mga kapatid sa pag-aaral po natin, God looks for people whose hearts are fully His. Inaman po talaga hinahanap po ng Panginoon para suportahan po niya. Not necessarily the strongest or the most powerful, but the most surrendered. Pag nakakita ang Panginoon talaga na ang puso, kanyang-kanya, tapos nakasuko sa Kanya, nagtitiwala po sa Kanya, grabe po ang suporta po ng Panginoon. Pag sinabi mo, Lord, ubos na talaga ako, nasa rock bottom na talaga ako, it is then that you will see the power, that you will see the moving of the Holy Spirit, you will see the moving of God. Amen po ba mga kapatid? So sa araw po na ito, titingnan po natin ang mga example na ipinakita po ni Jonathan at i-discover po natin anong klaseng tao ang ginagamit po ng Panginoon para magtagumpay sa personal na buhay. Pwede po natin sabihin sa personal na buhay, sa atin pong family, sa atin pong ministry, sa atin pong church. Okay? Ang unang-una po mga kapatid, a person who are willing to step out in faith. Ito po talaga yung ginagamit po ng Panginoon. A person who is willing to step out in faith. Yung tao po talaga na merong pong pagnanais na kumilos, humakbang ng may pananampalataya sa Diyos. 1 Samuel 14:1 and 2. Isang araw, sinabi ni Jonathan sa binata, yung armor bearer po ito na tagapagdala ng kanyang armas, halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteo, pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Si Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomegranata sa Migron na nasa labas ng Gibeya at kasama ang 600 o 600 niyang tauhan sa di kalayuan. Alam po ninyo, isa po talaga na magandang tularan po itong si Jonathan. Meron po akong isang binabasa, parang self-help book na may nagbigay po sa akin. Sabi, don't let the light to turn on green. To move. Ibig sabihin po mga kapatid, minsan parang ang idea po natin, tinitingnan po natin lahat, kung naka-green na po yung lights, pag sinabi po natin green lights, ibig sabihin po talaga go. Saka lamang po talaga tayong mag-go. Okay naman po yan, no? Lalo na po pinag-usapan po natin ng timing ng God. Pero kung minsan baka excuses na lang po talaga ng marami, natingnan po natin kung ang lights ay green po lahat. Alam po ninyo, there is a big difference between the evangelicals. Nabasa ko lang din po ito. Between the evangelicals and ito po mga radical po na mga mananampalataya ngayon. Mga nagsulputan po talaga mga fellowship. May pagkakaiba, mga charismatic. Meron po malaking pagkakaiba. Ang mga evangelical daw po talaga, green na yung light, ayaw pang tumawid. Tama po ba? Yung panahentingin po natin, baka hindi biblical yan baka kulto yan, di ba?
So ingat na ingat tayo. Sobrang ingat po talaga tayo sa mga katuruan. Kung minsan kahit sinabi na ng Lord, at talagang mag-grow kayo dito, pagpapalain kayo ng Lord. So ingat na ingat po tayo. Okay naman po yan. Pero kung minsan, nahuhuli po talaga tayo. Samantala po yung ibang mga charismatic, talagang pag sinabing go, takbuhan na po kaagad no? So, tingnan po natin mga kapatid. Ito pong idea na pinakita po ni Jonathan, a person who are willing to step out in faith. Si King Saul was unwilling and afraid. Sobrang takot po siya, kaya po siya ay nasa ilalim lamang po ng puno, doing nothing. Wala po siyang ginagawa. Ano po ang pwedeng magawa po sa atin ng fear, mga kapatid? Ang takot po talaga nagpapaparalyze po sa atin. Tama po ba yan mga kapatid? Fear paralyzes. Hindi na po tayo makakilos. It stops you from moving. Hindi po tayo makahakbang. Actually, first step pa lang po mga kapatid, hindi na po natin magawa. Hindi na po tayo maka-forward. Even kahit po may mga open doors. Kahit po may mga bukas na pinto, pag sinabi po natin bukas na pinto, mga opportunity po ito mga kapatid. Kahit po may opportunity, pag meron po tayong fear, napaparalyze na po tayo. It stops you from moving forward. Nakaka-relate po ba kayo mga kapatid? Pag naunahan po tayo ng takot, hindi na po talaga tayo makakilos, hindi na po tayo talaga makahakbang. What else? Fear limits vision. Pag meron po tayong takot talaga mga kapatid, nagsisimula na yung pangitain po natin sa hinaharap, mawala na. Sa una po yan, magiging blurry, magiging malabo. Meron po ba kayong malaking pangarap? Yung malaking pangarap po ninyo, pag inaaral-aral ninyo, di ba? Ang dami palang problema niyan. Pagka pala itutuloy ko to, magandang pangarap ito, magiging tagumpay talaga ako. Pero, ang daming problema ko palang pagdadaanan. Kaya sabihin natin, wag na lang. Okay? And later on, yung blurred na vision, ini-eliminate mo na talaga sa iyong buhay. Ayoko nito. Kasi nga, nakakatakot pala. Hindi pala ganong kadaling maging tagumpay. So, fear limits vision. It makes you focus on problem and not on the power of God. Another thing, ito lagi naman po natin talagang na-discuss ito, yung fear weakens our faith. Ang pagkatakot, nagpapahina po ito ng atin pong pananampalataya. It makes you doubt in God's promises. It makes you doubt in God's timing. Hindi lamang po yung promises ng Panginoon, kahit po yung timing ng God, kinatatakutan na po natin. Humihina na po ang ating pananampalataya. Another thing mga kapatid, fear delays obedience. Ang pagkatakot po, nagde-delay po ito ng ating pagsunod. Yung po bang ayaw mo lang iparamdam na takot ka, ang nangyayari, pa-delay-delay na rin po tayo. Baka next month na lang natin gawin. May papagawa tayo, wag na lang kasi ang totoo, ang fear natin noon, kumbaga, hindi tayo makasunod kasi meron talagang fear sa atin. Okay? It delays obedience. Hindi po tayo makasulong, hindi tayo makasunod sa Panginoon, dinadaan na lang po natin sa delaying tactics. Kino-convince po tayo nito to wait when God already says go. Intay po tayo ng intay kahit sinabi na po ng Panginoon na go. Pero si Jonathan, he chose to act in faith. Magkaiba po sila ng kanya pong tatay. Iba po ito, hari pa nga po ito Saka itong pong si Saul, pinili po siya dahil tall, dark, and handsome. Di po ba? Talagang isang hari. Di ba? Yung tindig hari, matapang, pero hindi po talaga nakikita po yan sa laki ng pagkatao. Napatingin na naman ako kay Jake pagka sa laki.
Hindi po ito palakihan po talaga. At dito po makikita po natin si King Saul, wala po siyang ginawa. Pero si Jonathan, he acted in faith. Kumilos po siya, wala po siyang full assurance. Pero ang sinasabi niya lang, Lord, available ako. Nahandito ako, gagawa ako. I am desperate to see this nation win. Okay? Alam po ninyo, pag pinasukan na po kayo ng desperation sa inyong buhay, gagawa po talaga kayo ng malaking dapat po ninyong gawin. Alam po ninyo, kadalasan, yan po ang hinahanap po natin sa mga Kristiyano. Yung meron naman pong desperation act, na ayoko na ng ganito. Alam ko there's something more. Meron pang mas malaki. Alam ko babangon pa tong bansa na to. Hindi yung parang settled na tayo, at least unaffected tayo. Kanina po, naipag-pray po ni Lynn, yung nangyayari po sa ating bansa. Nagpapasalamat po tayo. Ini-spare po tayo ni Lord, hindi po tayo nililindol. Bahabahagya lamang pong lindol. Paramdam lang po sa atin. Pero marami po tayong naapektuhan ng mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin na unaffected po tayo, parang wala na po tayong ginagawa. Sa gobyerno, napagnakawan po tayo, pero hindi po tayo masyadong, di ba? Hindi po tayo masyadong desperate. Kasi sabi natin, at least nag-exist naman tayo. Nakakain din naman ng 3 times a day. So hindi na po tayo talaga makagawa ng mga hakbang, kahit maliliit po na hakbang. Pero pag may desperation, even the church, sa loob po ng church, parang gusto ko na makita ang church na moving talaga. Makakita ako ng church talaga na may expansion, na makakita talaga ako ng church na dinidisciple talaga yung mga tao. Pag may desperation po na gano'n, mga kapatid, kahit nag-iisa, kikilos po tayo, mga kapatid. Si Jonathan, meron po siyang willing heart. So alam po ninyo, yung willing heart, wala pong kapalit yan eh. Kaysa po sa fearful majority. Yung majority na takot na takot. Siya po ay kumilos, he moved when others stayed still. Meron po siyang ginawang hakbang talaga. One day, Jonathan, son of Saul, said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the Philistine outpost." Sobrang tapang po niya, mga kapatid. Para po sugurin yung kinatatakutan ng mga sundalo po ni Saul. Kahit po yung mga fearful men were very inactive, siya po ay kumilos. So, ang meron pong pananampalataya, hindi na po niyan iniintay talaga yung napaka-perfect na condition bago po siya, may steer ang kanyang heart bago po siya kumilos. At isang bagay pa po makikita po natin yung kanyang faith. He believed God could work in any situation. Do you believe, mga kapatid? Amen po ba? Kahit anong sitwasyon po ng buhay, kasi nga po, pinanghawakan po natin, sovereign ng God eh. Kahit anong sitwasyon po ng buhay, God can work in any situation of your lives. Sabi po niya, nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. So nasa isip po niya yan eh, na hindi pwedeng gawin si Lord. Pag gusto niya, pagtagumpayin tayo, kahit wala tayong armas, kahit konti tayo, kahit madami tayo, just the same, we will win the battle. Nahandun po yung confidence niya, not in the weapons. Actually, nung binabasa ko po ito, hindi lang pala sila outnumber ng army, kundi outnumber din po sila sa weapons. Ang kompleto lang po pala ang weapons po dito, si King Saul at saka po si Jonathan. The rest, yung pong 600 na mga sundalo na nagtatago sa kuweba, wala po halos armas. Okay? Sumpit lang. Joke lang. Malamang meron din naman po mga hawak ito kahit papano, pero hindi po kasing kompleto ng mga armas po ng mga Philistines army. So, pinanghahawakan lang po talaga niya, hindi po yung ability, hindi po yung kanya pong kakayanan, okay, kundi po yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya, He goes beyond human limitations.
Habang ang pananampalataya po, sinasabi, God can, pero yung po may mga fear talaga, you can't. Hindi mo kaya itong gawin. Ito po ay isang napakaganda po kay Jonathan do sa kanyang ginawang decision po na ito na nagpagamit po siya sa Panginoon. He inspired faith in others. He inspired faith in others. Yung armor bearer po niya, ang sarap po na makakita ng mga ganito, no? Yung kanyang armor bearer, nung sinabi po niya ang kanyang plano, sabi, do all that you have in mind. Do all that you have in mind. I am with you heart and soul. Yeah. Kung leader ka, kung pastor ka, ang sarap na makarinig ng ganito, no? Parang hindi pa kayo lumalaban, panalo na kayo. Pag sinabi po, do it all you have in mind. Pag nakarinig ka ng gano'n sa isang kapatid, sobrang lalakas na talaga yung loob mo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Meron po ba tayo maririnig na gano'n sa mga kapatiran? Okay? Kahit po parang mahirap, do all that you have in mind, Pastor. So, masarap po yung pakinggan. I am with you heart and soul. Alam po ninyo, makikita po natin dito, napaka-contagious po mga kapatid. Oh? Napaka-contagious nung courage nito pong si Jonathan. It awakens the courage of others. Bumubuhay din po ito ng tapang ng iba. Nakaka-relate po ba kayo mga kapatid? Pag kayo po ay tumayo at sinabi po ninyo, gagawin ko ito alang-alang sa Panginoon. Nakahawa ka ng iba, di ba? Naka-encourage din ka ng iba. Meron din mga taong tumapang dahil doon sa iyong pananindigan. Yung po mga tao na nagliliyab po talaga sa faith, nakakats po ng iba yung fire. Can you say amen mga kapatid? Nakakats po yung fire kapag meron po tayong ganong klase ng pananampalataya na umaapoy. Habang si Saul po, meron pong hesitation. Ito pong si Jonathan, nagpakitang gilas po siya. Gusto po niya makita ang gawain po ng Panginoon na nagtatagumpay. Ang pangalawang bagay po, a person who is confident in God's power. Ang ginagamit po ng Panginoon na tao ay yung tiwala talaga, confident in God's power. 1 Samuel 14:8-10, sinabi ni Jonathan, tayo na pupuntahan natin sila at magpapakita tayo sa kanila. Kung sasabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, hindi na tayo aakyat pa sa kanila. Hihintayin na lang natin sila. Pero kung sasabihin nilang tayo ang lumapit, aakyat tayo dahil yon ang tanda na ipapatalo sila sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po yung boldness ang pinakita po dito ni Jonathan, kundi po meron din po siyang discerning heart, discerning mind. Humihingi din po siya ng patnubay at humihingi din po siya ng katotohanan na ang Panginoon ay i-assure sila ng tagumpay. Alam po ninyo, ang ganda ng position ng mga Philistines. Nasa itaas po sila. Sa labanan po, medyo may advantage po yung nasa itaas. So ito pong sila Jonathan at kanya pong armor bearer, kailangan pa po nilang umakyat. Ang sabi niya, magpapakita tayo sa kanila. Pag sinugod tayo, huwag na tayong umalis sa pwesto natin, hintayin na lang natin sila. Pero pag nakita nila tayo at sinabing, kayo ang sumugod sa amin, kayo ang lumapit sa amin, ito ay palatandaan na ipapatalo sila ng Panginoon sa atin. So meron siyang cue. Meron siyang palatandaan, meron talaga siyang hinihingi na go signal from the Lord. Nevertheless, mas inuna po niya yung hakbang. Mas inuna po niya talaga yung kumilos. Magkaiba po sila ni Gideon. Although nire-recognize din po naman natin ang tapang po ni Gideon. Nasa maliit na lipi, nasa maliit po na angkan. Pero yun nga po, masyadong sigurista. Sabi niya, Lord, pag itong lana, yung lana po ay parang maliit na, parang tela, na may mga balahibo po siya ng tupa. Sabi niya, pag ito, Lord, ay binasa mo ng ulan,
ng hamog. Pero yung lupa, yung kapaligiran na ituyo, ito na talaga yung palatandaan na ako talaga ang pinili mo at pagtatagumpayin mo ako. Ginawa ba ni Lord o hindi? Ginawa po, di po ba? So, si Lord minsan ini-spoil din naman tayo doon sa ating mga kahilingan. And the other day, parang hindi po siya sure na sure, humingi na naman siya ng palatandaan. So, ganun po ba tayo mga kapatid? Panahingi na lang po tayo ng palatandaan para lang ma-excuse yung ating pong hesitation, yung pong ating, sabi po ni Gideon, Lord, baliktarin naman natin. Wow naman, no? Parang hiyang-hiya naman tayo kay Gideon. Ang daming request. Sabi niya, Lord, baliktarin naman. Dapat tuyo yung lana, tapos yung paligid, yung lupa, siya ang basa. Okay? Pinagbigyan pa rin ni Lord. Okay? Si Lord naman talaga mapagbigay para lang i-assure ka, wala kang kahit katiting na alinlangan. Pero itong si Jonathan, iba po ito. Sumusugod na, saka pa lang po siya humihingi ng palatandaan sa Panginoon. Ito pong laban po na to seems impossible. But sabi po natin, makikita po natin, He declared unwavering faith na ipapanalo sila ng Panginoon. Meron po siyang unshakable confidence, not in Himself, kundi po sa limitless power of God. Nag-sought po siya ng sign. Hindi po ito dahil sa doubt, kundi po doon sa kanya pong discernment. Meron pong ilang keys, ilang mga susi para ma-develop po sa atin yung confidence in God's power. Ang una po, know God personally. Know God personally. Mapapansin po ninyo, marami pong mananampalataya na talaga pong nahandun po yung dignity, nahandun po talaga matibay, hindi po makikita po sa kanila yung parang madaling bumaksak. Ito po yung mga tao talaga na may lalim po sa relasyon po sa ating Panginoon. Sabi po sa Daniel 11:32, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Anong ibig sabihin po niyan mga kapatid? Yung mga tao daw na nakakakilala sa Panginoon shall be strong, yan ang malalakas at nagdadala po ng mga exploits. Ibig sabihin, nagtatagumpay sa mga pakikipaglaban. Ang confidence po, mga kapatid, yan po ay lumalago sa pamamagitan ng relationship. Amen po ba, mga kapatid? Yung halimbawa, alam po natin, yung tatay natin, hindi tayo papabayaan. Nag-grow yung confidence. Tama po ba? Meron kang kaibigan mo for a longest time. Tapos alam mo, itong kaibigan ko na to, masasandalan talaga ito. It builds confidence. Nagbibuild po ito ng confidence. Alam po natin, when we know God personally, lumalalim po sa atin ang kanya pong pagkilos, paggawa sa buhay po natin. Nag-grow yung confidence, mga kapatid. Another one, build trust through prayer. Build trust through prayer. Lalo po nating payabungin ang i-build, itindig ang ating tiwala sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Ang panalangin po is more than just asking God. Hindi lamang po ito paglapit sa Panginoon at paghingi ng tulong. It is connecting to the source of power. Madalas po na pagkakataon, yung pong prayer, yan po talaga yung iniiwan po natin. Pero hindi po natin alam na yan po ang dahilan bakit po tayo nagtatagumpay kasi nakakonect po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Philippians 4, 6, and 7, di po ba? Sabi, and the peace of God which passes all understanding will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Have no anxiety about anything, but in everything with thanksgiving, let your requests be known to God. Lagi po tayong lumapit po
sa atin pong Panginoon. Para po mabuild pa yung atin pong confidence, i-recall po natin yung mga past faithfulness ng God. Yung past na tulong ng Panginoon sa atin. Palagay ko po mga kapatid, ang dami po nating malilingon. Hindi po kailangan na napakahabang panahon, kahit yung kahapon lang, kahit nung last week lang, ang dami mong lilingunin na nakita mo talaga yung faithfulness ng God sa atin. Amen po ba mga kapatid? Parang nawala lang po ako na isang linggo, parang sobrang tahimik kayo. Hindi ko alam kung anong ginawa sa inyo ni Pastor Ben. Baka napagalitan kayo, no? Sobrang tahimik nyo ngayon. Okay po yan, wag lang po kayong matutulog. So recall God's faithfulness. Sabi nga po sa Psalm 103 verse 2, forget not all His benefits. Hindi po natin kinakalimutan ang lahat po ng Kanya pong ginawa. Yung past victories po mga kapatid, nagpo-fuel po yan ng present confidence po natin sa Kanya. Step out in obedience even when it's risky. Ito po, mas maihahayag, mas naipapakita natin. Paminsan-minsan talaga mga kapatid, sumubok po tayo even it is risky. Subok lang po tayo mga kapatid. Mula sa maliit na bagay, papunta sa malaking bagay, mag-take po tayo ng risk para ma-exercise po natin yung faith in God. James 2:17, sabi po, faith by itself, if it is not accompanied by action, is death. Number 3 po tayo mga kapatid, and the last, a person that becomes a channel of God's victory. Alam po natin mga kapatid, ito po yung isang ginagamit po ng Panginoon, yung pinanggagalingan din po at nagiging channel ng victory para po sa iba. 1 Samuel 14:22 and 23, nang makita ng lahat na mga Israelitang nagtatago sa kaburulan ng Ephraim na nagsisitaka sa mga Filisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Nang araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita at umabot pa ang digmaan hanggang sa Bet-aven. Nakita po natin yung faith po ni Jonathan. Dahil po sa kanyang faith, napaka-courageous, napaka-bold, lumusob po sila. At yung unang paglusob pa lamang po nila, nakapatay na po sila ng 20. Nakapatay na po sila ng 20 armies ng mga Philistines. Okay? At ito po naging dahilan para po ma-alarm. Medyo nagbigay na po sila ng indikasyon po dito na hindi po sila basta-basta ginagamit po, sumasa kanila ang Panginoon. Nakapatay na po sila ng 20. Ito na po naging dahilan para po ma-alarma po yung buong Philistines at sila po ay nagkagulo. Actually, marami po pangyayari sa Bible na instead na sila po ang lumaban, yung mga Israelita, nagkakagulo yung armies at sila na po yung naglaban-laban. Tapos nagtakbuhan po sila. Pero ito po mga kapatid, ito po yung napakaganda sa istorya. Nung makita po na nagtatakbuhan yung mga Filisteo, yung po mga nagtatago sa kuweba dahil po sa takot, yung mga nagtatago sa kaburulan, hinabol na rin po nila. Bigla na rin po silang tumapang. So gusto po nilang makishare doon po sa victory na kung saan tagumpay na ma-attribute dito po kay Jonathan. So ito po yung makikita po natin. So yung pong paglaban at yung pong tagumpay, hindi lamang po naka-apekto sa personal situation po ni Jonathan. Naapektuhan po ang lahat. At it shifted the atmosphere of the entire nation. Alam po ninyo yung atmosphere na sobrang takot, wala na talaga mangyayari. Ito na lang talaga tayo. Talagang kawawa tayo, pinagsamantalahan na lang talaga tayo. Pero nung makita po nila na may nangyayari, sumama na po sila, nakihabol na po sila. So ito po yung victory
na na-channel din po sa iba, hindi lamang po sa atin. Ang sarap po mga kapatid na nagtatagumpay po tayo, pero idinadamay din po natin sa tagumpay ang iba. Amen po ba mga kapatid? Yung po bang halimbawa tayo lang ang nagkaroon ng pagkakataon sa family na umunlad ang buhay. Pero sinisikap mo sa biyaya tulong ng Panginoon, matulungan din sila, inaakay mo rin sila sa tagumpay. Nasi-channel po ito. Lumalakas din po ang loob po ng mga kapamilya po natin. Nilolook up tayo kasi tayo yung nagdala ng tagumpay. So iniisip nila, possible ba talaga makaahon tayo sa ganitong sitwasyon? Amen po ba mga kapatid? So wala naman pong permanent situation in our lives. Pwede po siguro medyo nakaranas po tayo ng mga problema, may mga pinagdaanan po tayo. Ang iniisip natin, talunan na talaga ako, hindi na ako makakaahon dito. Pero pag nakakita tayo ng nasa level natin, umangat, possible pala. Pwede palang may mangyari. At it is then that we will also rise at i-challenge natin ang ating mga sarili, tatayo rin ako. Gagawin ko rin ang pananampalatayang ito. Kikilusin ako. Habang yung iba ay nag-iintay na lamang out of fear, pero tayo po ay titindig na may pananampalataya po sa Panginoon. So si Jonathan, when he stepped out in obedience, God responded in supernatural intervention. Merong supernatural intervention ng Panginoon for those people who step out in faith. Ang problema lang talaga, kailangan po talaga tayong lumaban. Mas nakikita po natin ang kamay ng Diyos pag tayo po ay tumatayo at willing na po tayo talagang lumaban. When you are in the battlefield, doon kasi nasamahan ng Panginoon. Hindi po yung nasa sulok po tayo nagtatago. Pag tayo po ay nagdesisyon na kumilos, yan po natin makikita yung supernatural intervention po ng atin pong Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, God's victory didn't come through Saul's hesitation. Habang nag-hesitate po si Saul, wala po ang pagtulong ng Panginoon. But it came through Jonathan's courage, faith, and surrendered heart. Doon po natin nakita ang pagkilos po ng atin pong Panginoon. Gusto po ba natin talaga, mga kapatid, na makita ang pagkilos ng Panginoon? Step out in faith. Humakbang po tayo na may pananampalataya sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tandaan po natin ito mga kapatid, after God's own heart, this is not about status, this is not about popularity, this is not about position. It's about our availability. Yung sabi mo, yes Lord, pwede mo akong gamitin, Panginoon. Lumilinya ka na sa puso ng Panginoon. You have confidence in His power. Meron po tayong willingness to be a channel of His victory. Habang tayo po ay pinagtatagumpay ng Panginoon, gusto po natin maging channel din po tayo ng blessing, channel ng victory sa iba. Si Jonathan, hindi po siya hari. He didn't wear a crown, wala po siyang corona, but his heart was aligned with the King of Kings. At doon po niya nakita ang kapangyarihan po ng Panginoon. At sa kanya pong pagkilos, God used him to awaken a nation. Sana po mga kapatid, kung may mga natutulog, dahil po sa atin pong pagkilos, sila po ay magbagong sigla, mabuhay po sila, mag-ignite po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan namin pong pinag-aralan. Buuin niyo po, Panginoon, sa amin yung courage, yung tapang po, Panginoon, para kumilos,
maging radical, maging intentional sa amin po mga ginagawa po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi po namin mararanasan yung inyo pong kapangyarihan kung hindi po kami hahakbang in faith. Kung kami po, Panginoon, ay walang gagawing pagkilos. Pero right now, O God, nagdi-declare po kami, we choose to be active. We choose to serve you, Lord. Gusto po namin, Panginoon, makakita pa ng malalaking bagay, Panginoon, sa buhay ng iglesia, sa ministry po namin, Panginoon. We are desperate, Lord, na kahit po iba-iba po ang edad po namin sa kasalukuyan, pero alam ko po meron pa po kayong ipapaka-accomplish po sa amin na malaki. There's more, O God, for your kingdom. Gamitin niyo lamang po kami, Panginoon, according to your purpose and according to your plan. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.